Babae, babae ka lang, di ka pwede dyan. Babae ka kasi, bawal ka dyan, di mo kaya yan. Sa bahay ka na lang, ang hina mo naman. Babae ka, di ba? Dapat kayo ang gumagawa ng gawaing bahay. Huwag ka nang magtrabaho, alagaan mo na lang kaming pamilya mo. Ito ang madalas na katagang ating naririnig. Nalilimitahan ang kakayahan at madalas husgahan ng malupit na likmunan ang mga kababaihan. Respeto. Respeto ang kailangan. Kababaihan madalas na nabibiktima at pinagsasamantalahan ang kahinaan. Ito ang katotohanan na masakit sa kalooban. Pero ano nga ba ang aming kakayahan? Ano nga ba ang silbi namin sa lipunan? Kami ba ay para lamang sa loob ng tahanan? Naghahanda ng napagkainan at kayo ay pagsisilbihan. Hindi tama ang tingin niyo sa amin na mahina. Kaya naming makipagsabayan. Kaya din naming makipagsapalaran. Marahil tingin niyo na mahina kami sa lakas. Siguro, pero hindi sa determinasyon, tibay ng loob at talino. Hindi hubog ng katawan ang basihan, kundi kakayahan. Ngayon, ating tunghayan ang isang babae, isang asawa at ina sa isang pamilya na may pangarap sa kanyang sarili, hindi lang para sa kanyang pamilya. May kakayahang lumaban kahit na nahihirapan. Kakayahang magtiis makamit lang ang nais. Kakayahang magsakripisyo sa pamilyang ito. At isang transgender na gusto lang ng pantay-pantay na pagtrato. Maupo ka muna dyan, mahal. Sandali lang at maghahanda ako ng ating makakain. Anak, halika nga dito. Tulungan mo ako. Okay po, ma. Mahal, halika na dito. Kakain na tayo. Maupo ka dyan. Ang dami ko namang lalabhan. Ano bang amoy yan? Ba't parang nasunog na yung sinaing ah? Ma, yung sinaing nasusunog! Naku! Hala! Patay ako sa asawa ko! Ano ba yan? Ba't kasi nasunog pa yung kanin? Kababae mong tao, hindi mo magawa ng maayos yung mga gawain dito sa bahay.
Pasensya ka na, mahal. Naglalaba kasi ako sa mga labahin natin. Huwag kang mag-alala, magluluto ako ulit para may baon ka. Wag na. Sa karindire na lang ako kakain para hindi na rin ako malit sa trabaho ko. Habang nagtutupi ng mga damit si Aling Marites, naisipan niya na mag-apply ng trabaho para naman may maiambag siya sa gastusin sa bahay. Marites, imasahe mo nga ako. Masakit yung likod ko kakatrabaho. Mahal na pag-isipan ko na mag-apply ng trabaho para makatulong naman ako dito sa gastusin sa bahay. Bakit ka pa magtatrabaho? Yan dito naman ako. Ako ang parili pamilya sa bahay ito. Ako ang may karapatan na magtusto sa lahat ng mga pangangailangan dito sa bahay. At saka, kung magtatrabaho ka, sino may iwan dito sa bahay? Sino ang mag-aalaga sa mga anak natin? Alam mo, dahil babae ka, dito ka lang sa bahay. Alagaan mo yung mga anak natin at pagsilbihan ako kami ng pamilya mo. Kinabukasan, kahit alam niyang tutol ang kanyang asawa, ay ginawa niya pa rin na mag-apply sa isang kumpanya. Anak, dito ka lang sa bahay at huwag kang aalis. May pupuntahan lang ako saglit. Okay po, maingat po. Morning, Mom. Good morning. How may I help you? Sit down. So, what brings you here? I'm applying as a janitress po. So, you already know na mga lalaking hinahanap namin. Kasi mas may kakayahan silang magtrabaho lalo sa mga mabibigat na bagay. And I hope you understand. Yes po, ma'am. But I can do anything po, kahit na babae ako. Meron din naman akong kakayahan na may kapagsabayan sa mga lalaki. Please, ma'am, pagbigyan mo po naman ako. Alam mo ang pakiramdam na minamaliit tayong mga babae. Yes, I hear you, but I'm sorry to say, wala sa rules and qualifications namin ang mag-hire ng mga babae, lalo na sa posisyon na hinahanap. I'm sorry, you may go. Okay po, ma'am. Thank you po. Asan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? At saka ano ba yung suot mo? Kababaeng tao ang ikli ng palda. Nag-try kasi ako mag-apply sa isang kumpanya, pero hindi ako natanggap. Di ba sabi ko sa'yo, dito ka lang sa bahay, di ka talaga nakikinig, no? Dahil sa pagmamalupit ng kanyang asawa, ay nawala na ang kanyang pag-asa sa paggamit ng kanyang pangarap. At kinabukasan, sa paaralan ng kanyang anak, may inaasahan na pangyayari ang naganap. Well, Pearl, look who's here. Lucy, pwede ka naman makapasok dito ang mga bakla? Ano ko dyan? Baka nung babakla-baklahan lang yan para makapag-close na. Bakla, bakit ka nandito? Alam mo ba na palikuran ito ng mga babae? Kaya nga, babae ka ba? Excuse me.
kailangan mo. Okay ka lang ba? Narinig ko kasi na kinukutsaka nila. Hindi, kailangan ko. Sorry na rin. Ano bang ibig sabihin na nasanay ka na? Hindi kasi ito ng business na ginabi na nila ako. Ganun ba? Huwag kang mag-alala kung sasabihan ko sila mamaya. Pero sana okay ka lang talaga. Kasi yung pakiramdam na binubuli pero hindi ako yung kapatid ko na miyembro ng LGBT. Nang dahil sa depresyon ay nagawa niyang magpakamatay. Pasensya ka na, naalala ko lang kasi yung kapatid ko. Sana maging matatag lang yan siya. Huwag kang magpapalapit ka sa kanila. Oo muna ako busy. May klase pa ako. Sige. Alam niyo ba mga pare, na yung asawa ko na yun ay gusto magtrabaho. Ano pang silbi ko dito? Tayong mga lalaki, di ba tayo ang may karapatan na magtrabaho? At doon lang sa bahay ang ating mga asawa. Ano naman pre, kung magtrabaho siya, saan ka pa, meron kang katuwang sa gustusin ng bahay. Hindi ka na magtatrabaho ng matagal o mag-overtime. Chat mo na, sayo mo na pre. Taka, alam mo pre, ngayon, inertion ay di na uso yan. Halata ka na naman, masyado na ang tanda mo. Alam mo ba ang gender inequality? Ano yun pre? Hindi yata alam niya pre, kaya ganyan siya magsalita. Alam mo pre, napansin ko, hindi pantay mo ang pagtingin mo ng sa gender. Sa palagay ko, kailangan natin magkaroon ng pantay na pananaw sa kasarian para pagsabihan to nating kaibigan. Chat pre. Dahil sa mga salita ng kanyang mga kaibigan, napagtanto niya na hindi tama ang pagtrato niya sa kanyang asawa. At para makabawi sa kanyang asawa, kinabukasan habang natutulog pa si Aling Marites, ay siya ang nagluto ng kailang makakain. Good morning mahal ko. Anong ginagawa mo dyan? Ako na. Huwag na mahal, hayaan mo na ako dito. Hayaan mo akong magluto at pagsilipin kita lalo pat babawi ako sa'yo sa mga nagawa at sabi ko sa'yo hindi maganda. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na talaga mahal ha. Napagtanto ko kasi kagabi na hindi pala pantay ang pananaw ko hingil sa kasarian. Palagi kita sinisirotype kasi ikaw ay babae, dapat ganito, ganyan ka lang. Dito ka lang. Pasensya ka na talaga mahal ha. Okay lang, salamat sa Diyos at natuto ka na. Wala, kawawa naman siya, nagpakamatay. Yes? Sorry to interrupt po. Sino po ba yung nagpakamatay kagabi? Si Macy, yung transgender dito sa ating eskwelahan. Hindi mo ba narinig? Ganun ba? Sige, salamat na lang po. Good day students, please proceed sa ating gymnasium para sa symposium na gagawin. Morning students, welcome sa ating symposium ngayong araw regarding sa pag-address ng gender inequality. Para sa kaalaman ng lahat, merong isang estudyante na nagpakamatay dahil sa bullying at depresyon. Andito tayo para i-address at pag-eduka tungkol sa gender inequality at kung paano ito maiiwasan at iba pa.
Marjorie, pasensya ka na sa ginawa namin ni kay Missy. Napagtantong kasi kanina namin sa symposium na hindi maganda ang ginawa namin sa kanya. Huwag ka nang mag-sorry na gawa ng magpakamatay ni Missy. Hindi na natin maibabalik lalo na ang buhay niya. Sana maging leksyon ito na maging pantay ang pananaw, hingil sa kasarian, mapababae, lalaki at transgender. Oo, pangako namin yan, Marge. Pagkatapos ng maikling pelikulang ito, iiwan tayo ng isang tanong. Ano ang ating papel sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa lipunan? Ang bawat frame ay naglalaman ng masalimuot na mensahe na nag-iiwan sa ating mga puso ng pag-asa at pangarap. Ang pagtalima ng kamera sa huling eksena ay tila isang paalam na puno ng pangako at pag-asa para sa mas makatarungan na bukas. Hanggang sa muli nating pagtatagpuin ang landas ng pagbabago. Ito'y isang paalam na nagdadala ng inspirasyon at hamon para sa ating lahat na maging bahagi ng paglalakbay tungo sa mas pantay-pantay na mundong minamahal natin. This is the, what do you call this? Behind the scenes of our short film. Vlogger gihapon. Anyways, I'm going to there. Ay, there. Padulong dito. Dili, padulong dito dari. Kaya sila dito. Okay, bye. Hi, Dam.